Kalagayan ng tatay nyo sa amin. Kayo pa rin yung sumusuporta sa amin. Salamat sa inyo, anak. Isang matinding pangyayari na sumira ng lahat ng kanilang mga pangarap, maging ng kanilang mga anak. Sa mga hindi nakapanood ng video natin nung nakaraan sa kanila ay nang dahil sa kalabaw, ay may taong naging paralisado ng dahil sa suwag nito. Yung dating sipag o pagsisikap niya ay nabaliwala ng dahil lang dito. Magandang araw po sa mga manonood natin. Ngayong araw ay alam na ng karamihan na mga supporters natin na nandito tayo ngayon sa Norte o sa Isabela. At alam niyo naman na nung nakaraan pumunta tayo dito ay may mga binisita tayo dito na inilapit ni Tatay Billy na nakita niya na deserving talagang matulungan. Kaya ngayon ay ito yung panahon para mabalikan natin sila. Kasi nga sabi ko naman, nangako ako nung bago tayo umuwi na kapag balik natin dito sa Isabela ay babalikan din natin sila para na sa ganun ay makapagpaabot din tayo ng konting tulong para sa mga na-i-vlog natin dito. Okay, ngayon nandito kami kina, hindi ko pala alam pangalan. Okay. Ha? Andito tayo ngayon doon sa napanood ninyo sa channel natin na si tatay na nasuwag ng kanyang karabaw dahil sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang kasipagan ay hindi niya inaasahan na nag-wild yung kanyang ginagamit na kalabaw na siya namang ginagamit niyang pangtrabaho sa bukid. At kasama ko siya na commander andyan kasi mayroon din siyang bibisitahin ngayong araw. Siyempre ang cameraman natin si Rans TV at si Tatay Billy siyempre. Tara, kumustahin natin sila. Dito na sila ngayon sa dati nandito sila sa labas. Pero ngayon dito. Magandang araw po. Diyan na naman si Sir. Ay, kamusta po? Ito, Sir. Ganito pa rin. Hanggang ngayon. Naglipat na po kayo ng pwesto Oo, kuya. Oo, Sir, kasi wala. Huwag niyo na po tawagin, Sir. Marcos na lang. Nakakahiya naman. Hindi, okay lang po. Marcos na lang. Marcos. Nakakahiya. Ay, kamusta naman po ang ni tatay? Kamusta ang pakaramdam ni tatay? Dati pa rin Marcos kasi mula nung galing kayo rito. Pero okay naman yung niya, pagkain, ganun lang. Kamusta po ang sugat niya na sa likod? Kahit pa paano ba, humupa-hupa na ngayon? Maliit naman na, kahit pa paano, lumiit-liit na? Lumiliit naman na ganyan na siya kalaki. Lumiit na Hindi kagaya nung nagpunta kami dito na talagang malaki. Gigilom. Pero ang iniinda ni tatay ay yung kanyang mga buto-buto siguro. Sir, itong hindi pa wala pang pakiramdam, sir, itong mga ganito. Ito yung tuhod. Itong binti niya. Wala pa rin pakiramdam. Wala pa rin hanggang ngayon. Pero tayo hindi niyo sinusubukan i-practice, igalaw-galaw yung binti niyo? Hindi ko may galaw, sir. Ito lang, sir. Hindi talaga kaya. Pero kailangan niya nanay katupano sana masubukan niya. Siguro kasi minsan nasa isip lang ni tatay baka hindi niya kaya, pero kapag sinusubukan niya siguro araw-araw. Ibig sabihin ba bang sistema ng mo, paralisado ba o ano? Parang gano'n na rin sir, yung niya. Kasi ang sabi ng doktor noon kasi yung spinal cord doon daw sir yung kanya kaya hindi daw naapektuhan ito. Oo sir, yung pagkagalaw ng mga binti niya. Ito po ba nanay ay mula nung bumisita kami dito 4 months ago ay hindi pa siya na-check up? Hindi pa nga siya. Hirap nga siya ng pera. Ang dami kasi nag-comment sa amin na pwede pala si tatay daw dalhin kaso medyo may kalayuan nga lang talaga sa Tugigaraw daw. Yung pampubliko. Doon daw dapat dinadala si tatay kasi doon daw ay talagang libre si tatay na magagamot. Kaso nga lang may kalayuan Kaya nga sir, malayo naman kasi. Isa pa sir, wala ngang magamit na pampa-check up man lang nga sir eh. Hindi ko napapa-check up. At saka syempre, pagpunta nyo ng Tugigaraw kung sakali man, mula pa lang dito, gastos na yon, di ba? Kailangan na pera lagi ang kailangan. Oo. Tsaka, di ko alam kung may anak ka ba ngayon na nandito pa rin? O meron sir. May natira pa naman? Oo. May anak akong 2 binata dito. Tapos yung 2 babae. Nasaan po sila ngayon? Nasa sir, bukid. Nagbubukid sila ngayon? Sa trabaho sir, oo. Kasalukuyan yung anak kong lalaki sir, nag-i-spray ng tumana. Ano po yun?
Tatamnan ng Yung pag yung mais tatamnan. ulit. Oo, sir. Ibig sabihin yung anak mong dalawang babae, nagbubukid din ngayon? Hindi naman siya nag-aaral. Kala ko Ayun nasa lang bukid dalawa, din. sir. Yun yung dati nabanggit mo sa akin na nag-aaral. Okay. Ibig sabihin, ang pinagkukunan niyo po ngayon ng pang-araw-araw ay sa pagtatrabaho ng dalawang mong anak na lalaki. Tama ba? Oo, sir. Sir, yung isang lalaki na anak ko, nakikibilad ng mais. Sumasapat naman sa inyo. Kulang, sir. Kulang, sir. Akong tutuusin kasi ilan lang naman ang ang upa nila sa isang araw. 250 lang, sir. Isang araw. Isang araw? Mababa lang pala, no? Sir. Hindi pa araw-araw, sir. Hindi pa araw-araw yung trabaho. Oo, Bibihira sir, lang. Bibihira lang. Pag may tumawag sa kanila, saka lang sila pupunta. Ganyan, sir. Dito po ba sa lugar ninyo, nanay, wala ba dito mga manghihilot? Wala ba ditong ganyan? Meron, sir. Napahilot ko na siya eh. Nasubukan ng ihilot siya? Oo, sir. Ilang beses na nga eh. May sa pagkakabilang nyo, may ilang beses na ba? Oo, ilang beses Higit na ba sa bilang ng daliri sa kamay? O hindi pa naman? Hindi pa naman, sir. Kaya mga 5 beses ko nang pinahilot siya. Iba-ibang tao. Okay. Pero yung anong sabi na mas lumala daw na nararamdaman. Nung hinilot siya, mas lumala yung nararamdaman niyang sakit? Ganun? Nung last na pinahilot ko, sir, sa Gayong-Gayong Sur, ayun na, lalo na siyang hindi na nagagalaw, sir, itong, dati kasi gumagalaw Kahit itong mga paano paa niya, nagagalaw sir. niya? Oo. Mula nung dinala ko doon, lalo na, hindi na siyang gumagalaw. May x-ray po ba si tatay? May x-ray ba kayo niya? Meron, sir. Nandyan ba? Wala, sir, kasi nung pauwi na kami galing ng CBNC, hindi naman na nabigay yung mga x-ray niya noon. Kala ko nandyan, tingnan ko sana yung sa part ng likod niya. Kung ano yung sitwasyon ng buto niya, yung sinasabi. Yung x-ray ba doon sa San Mariano? Sa lang, ultrasound naman yun. Ultrasound. May x-ray pa. Meron, hindi naman binigay nung pauwi tayo. Andun pa rin sa OPD. Para sana makita na kasi kung wala namang nabali na buto sa spine niya, kahit ikaw lang na sana pwede mong kahit araw-araw mo tiyagaan si tatay, makakatulong sa kanya. Kaso nga lang, di naman makita yung x-ray, ano? Oo, sir. Kahit man, sir, hingin ko doon. Wala rin naman, sir. Hindi ko rin naman siya maipapacheck. Kasi dapat yun po yung pinagbabasihan ng naghihilot ni tatay, yung x-ray. Hindi basta lang hihilutin. Kasi pag may mali talaga, may possibility na lalong lumala yun. Imbis gumaling lalong lalala. No? Okay. Kayo po ba na may pinagbago ba nung huling pagpunta namin dito na yung, di ba nabanggit nyo sa akin dati na talagang focus lang talaga kay tatay. Ngayon ba ganun pa din? Ganun pa rin, sir. Wala rin pinagbago. Ito nga hirap ng namin, sir, buhay kako, wala namang hanap buhay na tao. Ito pa rin. Siya pa rin yung inaalagaan ko. Ba't nilipat nyo si tatay dito na Kasi, sir, mainit doon, Doon lang dating niya, piyesta, mainit na doon. Tapos tinanggal namin, sir, yung kasi maraming uod. Yung mga uod dun sa silong ng kamuting kahoy. Okay. Pero si tatay, saan siya natutulog kapag gabi? Dito na rin ba o pinapasok pa sa loob? Pinapasok pa, sir, sa loob. Sino nag-bubuhat sa kanya? Yung anak kong isa, sir, yung binata. Ay, ganun. Wala man lang ba si tatay wheelchair? Meron, sir. Meron naman. Oo, andun, Paano ang proseso ng paglilipat sa kanya sa loob? Wheelchair siya? Sir, bubuhatin. Buhat na talaga? Oo, tapos yun, ilalabas namin pag mainit sa loob, lalabas dito na papahiga. Ganun, sir. Pero si tatay, sa tingin ko malaki-laki katawan niya dati, ano? Sir, nagbago yung katawan ngayon. Yun lang pinagbago niya. Umayat si tatay kasi nga, hindi niya na igagalaw yung mga niya eh. May litrato ka ba ni tatay noon, Nay? Diyan sa loob ng bahay ninyo, meron ka? Meron, sir, yung naka-bedridden siya, sir. Hindi yung dating katawan ni tatay, nung siya ay... Walang kapansanan. Walang kapansanan. Wala, sir. Wala. Wala Yun lang na siya nung ganito na siya, yung inano nila. Pero bago pa lang yun? Bago pa lang, sir. Hindi, ibig sabihin ko, may yung litrato niyo meron kayo bago pa lang si tatay noon na aksidente? Mm-mm. Nandyan ba sa loob niyo? Pwede ko ba makita?
Kunin ko, sir. Sige po, Nay. Kamustahin muna natin si tatay habang kinukuha ni nanay yung litrato ni tatay. Kamusta naman po ang nararamdaman mong hintay? Ganit ko lang, sir. Salamat, sir. At nakabalik na. Ramdam ko itong mga katawan ko, sir. Magkwan. Itong mga Manhid. ganito ko, sir. Manhid pa rin. Pupuntahan ko yung litrato niya na bago na Pero sa ano, sakripisyo ba tayo ng mga anak mo? picture niya, sabi. Anong paramdam mo tayo na yung mga anak mo patuloy pa din naman na nagsasakripisyo para makakain kayo sa araw-araw? Anong masabi mo naman sa mga anak mo na dire-diretso ang pag-isikap din? Na ilang taon ba yung anak nyo nagtatrabaho? Sir, Ang 23 yun. Hindi no? 21. May asawa na ba yun? Wala Wala pa. pa, sir. Sir. Na dapat yung edad niya, di ba dapat yung mga edad na gano'n, nagtatrabaho naman na para sa magiging future family nila. Pero yung tinatrabaho nila para sa inyo pa rin. Kaya anong masabi niyo naman sa anak niyo na gano'n? Kung halimbawa na lang tayo, wala kasi siya dito hindi ko rin alam kung nasasabi niyo yung gusto niyo sabihin sa kanya kasi hindi ko alam kung ganun kayo ka-open sa isa't isa. Pero kung halimbawa, malay natin mapanood niya, ano bang gusto mo sabihin sa anak mo? Ikaw na lang magsabi. Oh, sige, ikaw na. Ano bang gusto masasabi mo sa anak mo na igsasakripisyo din para sa inyo? Alala kasi rito Oo nga, Nay, anong gusto mo sabihin? Malay natin. Pasalamat at lagi O kung hindi nyo masabi sa kanya ng personal. Kasi ako sa nakikita ko po sa inyo, Nay, natutuwa din ako sa anak ninyo na kasi kung iba-ibang anak, hindi kasi pare-parehas ang mga anak nanay, di ba? May anak na kapag ganito, baka nasa ibang lugar na lang at nagtatrabaho para sa sarili nila. Pero yung anak nyo nagtatrabaho para sa inyo pa rin. Anong masabi mo sa kanya? Sige na, okay lang yun. Okay lang na, anong gusto mo sabihin? Kayo mga anak, salamat sa inyo. Sa mga pagtitiis nyo, tumutulong sa magulang nyo, sa kalagayan ng tatay nyo, sa amin. Kayo pa rin yung sumusuporta sa amin. Salamat sa inyo, anak. Sana, Nay, huwag At silang sana- magbago, no? Tuloy-tuloy pa rin ang pagtitiis nyo sa amin, na mga magulang nyo. Lalo na sa tatay nyo na hindi na makatrabaho. Alam nyo naman ang kalagayan niya. Ayun lang, salamat talaga. Okay. Pero Nay, sa sitwasyon nyo kahit na simpleng buhay yung meron kayo at si Tatay ay may nararamdaman, ramdam nyo ba na swerte din kayo sa anak ninyo? Ba, oo, sir, na talagang yung mga anak ko talaga, alam nila yung tama at mali. Talagang suporta naman sila sa amin. Mula nun, sir, hanggang ngayon, ganun pa rin ang ano nila sa amin. Hindi tulad ng ibang mga anak ko. Opo, tama yun. Kasi kahit na hindi ko man nakikita yung araw-araw na pamumuhay ninyo, base lang sa kinikwento nyo sa akin, sila nga naghahanap buhay, Sir. nakakatuwa din, bilang kasi kayong magulang sa anak, nakakatuwa na hindi rin kayo pinababayaan sa ganitong sitwasyon ng mga anak ninyo, di ba? Oo, sir. Tapos yung anak ninyo, babae, dire-diretso sa paghisigap sa pag-aaral. Kasi mali natin, ang nasa isip nila para mabago din yung buhay nyo soon. Oo, sir. Pagdating na makapagtrabaho na sila, di ba? Yun nga yung mga sinasabi nila, sir. Magtiis lang kayo na, itay. May awa rin ang Diyos. Tama naman yun tama yun. Makakaraos din tayo sa hirap. Ginaawa sa atin nila, sir. Kaya natin to. Pagsubok lang yan. Sabi nila sa amin. Sana anak, huwag kayong magbago. Sana tuloy-tuloy pa rin ang suporta niyo sa amin. Kapag sa kanila, sir. Lalo na yung anak kong naghahanap buhay sa malayo. May isa pa akong tanong na hindi ko alam kung naitanong ko na sa inyo dati. Yung pong nag-aaral ninyong anak ay sino po nagpapaaral sa kanya? Yun din, sir, yung anak kong panganay, sir, na nasa Batangas. Okay. Yung nasa factory, Oo, sir.
si electronics, siya yung nitatrabaho para mapag-aral itong isang kapatid niya. Para silang babae, di ba? Oo. Babae yung nasa Batangas, babae din to nag-aaral. Oo, sir. Kasi itong dalawang lalaki, sila yung nandito. Sila naman sir yung nag-ano sa amin na sumusuporta sa amin dito sir. Pagka may tatawag siya kanilang magtrabaho, ayun sir, pumupunta sila para lang may pambili kami ng wala. Okay. Sayang lang, hindi ko na-meet yung mga anak ninyo. Ngayon, di bali, may ilang araw pa naman kami dito. So, baka tomorrow o by next day, babalik ulit ako dito para makita ko sila, di ba? Kung sakali lang na wala silang trabaho. Pero hindi naman, baka sabihin nyo, wag mo na kayo magtrabaho. Wag natin abalahin yung pagtatrabaho nila at yun yung doon kayo kumukuha ng pangkain nyo. Oo, sir. Okay. So, ito pala mga kabayan si tatay. Noong siya ay babago pa lang na aksidente nga. Ano ito na? Nakasakay siya sa ganito. Sa ano yan? Sa kwan sir, dun sa bed sir na mahaba. Doon Sinakay siya doon doon. para dalhin sa o ipauwi na dito? Pauwi na sir noon. Galing sa ospital yan. Okay. So, grabe ang sakit siguro dinamdam dito ni tatay kasi hindi naman ganun kaganda ang kalsada. Ito sir yung kulong-kulong sir na nasakyan niya, yun. Ayan, ayun Oo, nga. sir. Yung Yan, kulay tapos yan, meron yan. lang siyang folding bed na ganyan, na nakapahiga siya. Doon Saan ang ospital ito na galing? Diyan pa lang, diyan na sa sir, sa OPD. Dito ba yan sa San Mariano? Oo. Paano siya itinawid? Ito ng mismong hauler niya nang sinakay sa bangka, patawid ng ilog. Okay. Yan na sir. Pero since may sugat si tatay nito sa likod, nung tinatawid ka siguro tayo dito nung papauwi dito, di ba, lubak dyan. Siguro masakit ang likod mo nito, lalo. Oh, sir, ang masakit, sir. Tagtag, sir. Tagtag na ganun sir. Kasi kulong-kulong lang yung Tsaka yung gilid ng ilog kasi batuhan yun. Okay. Sige na, ganito. Nung nakaraan kasi, may sponsor si Commander na yun nagbigay sa atin ng drone. May pinaabot din siya para kay natatay, tsaka kay natatay Alejandro. So hindi nga namin kagad na ibigay kasi nga alam naman namin na babalik kami din dito. So ibigay din natin, tapos dinagdagan ko na lang para nang sa ganun may pandagdag sila nanay sa pangkain nila. Tapos hanggat nandito tayo, di babalik tayo dito. Okay. May ano pa ako dito na yan, may cash tayo dito. Lubos na yung itanim natin, walang pambili. Second generation. Ito po na. Ako, si sir. Sige po na, hawakan niyo po. Salamat din. Wala po ano man tay. Ay nay, at kasi po may nagpabigay din sa inyo. So dinagdagan ko na lang, may nagbigay ng 1.5 yata yun. So dinagdagan ko na lang para may pang ano po kayo ha. Thank you. Oo. Bayaan nyo na hanggat nandito po kami, ibabalik ako dito. At kung ano yung ibigay naman na blessing sa amin, di i-share namin sa inyo ha. Basta laban lang na sa buhay, huwag nyo, natutuwa din ako at hindi nyo sinusukuan si tatay. No? Hindi. Kahit gano'ng hirap siya. Okay, kasi kasuhin ko siya kasi asawa ko. Opo. Kasal po ba kayo ni tatay? Okay. Lalo na may sinumpaan pala kayong hanggang dulo. Pero hindi lahat ng sumumpa ay hanggang dulo. Merong ibang mga tao na binabaliwala yung basbas ng Diyos sa kanila, di ba? Okay, kaya nakakatuwa kayo at hanggang ngayon ay talagang inaalagaan niyo si tatay. Okay. Tay, sana may blessing na dumating sa atin at makakuha tayo ng therapy ninyo, therapist. Malay natin may mga therapist niyo sa San Mariano na willing magtawid ng ilog para marating tong bahay ninyo. Na pwede nating mabayaran. Masubukan lang ba natin? Wala namang masamang sumubok, kung may therapist. Tapos yung talagang therapist kasi tayo, yung mga nerve o physical therapist, nag-aral talaga sila kung kailangan nga lang natin yung x-ray ninyo, kasi ako ay nerve therapy po ako, ay nag-aral ako ng nerve therapy. Kaso nga lang ang pinagbabasihan dyan ay yung x-ray. Hindi pwedeng basta-basta lang kasi mamaya may bali pala na buto, doon mo hinihilot sa bali, di lalong lalala yun. Kaya nga maganda sana tayo kung may therapist na makakatingin sa inyo, kahit baga po yan ay masubukan ninyo ng sa loob ng isang buwan,
kung may magbabago. At least masubukan, wala namang masamang sumubok pa. Ilang taon ka na ba, tay? 50, sir. 50. Ang bata pa kayo, ikaw ba, nay? 49 noong October. 14 ka pa lang, nay? 49. Akala ko 14 ka pa. Batang-bata naman ang naasawa ni tatay. Ay, 49. Tapos 50 naman si tatay. Okay, sige po tay. Sa ngayon po ay masaya kami na nakabalik kami dito sa inyo, no? At sana ganoon din kayo na nakita ulit kami. Salamat. Nakabalik na naman kayo. Hindi kayo nagsasawa sa amin na Oo naman, Nay. tumitingin sa amin. Sabi ko po na sa inyo noon kung makabalik kami, babalik at babalik po kami dito. Kaya ito, may ilang araw pa kami dito. Susulitin naman namin na makabalik ulit dito sa inyo, sa bahay niyo. Ha? Salamat. Okay, Nay. Nay, matanong ko lang. Saan kayo kumukuha ng bigas niyo? Yun, sir, yung mga upa-upa ng mga anak ko, pag may upa sila, yun din yung binibili ko sa pagkain. Nay, kayo po ba ay bumibili ng sako-sako o kilo-kilo? Kung minsan, sir, pagka may naman, isang sako, yung kalahati lang. Ganun. Nag-iilang linggo sa inyo yun? Abutin naman, sir, ng 2 weeks, ganun. Mga 2 weeks. Kasi madami kayo, ayan o. O sige, di dadalang ko kayo ng bigas sa susunod na balik ko, ha? Salamat. Oo. Dito ba na may malapit na tindahan? Meron, sir. Diyan sa baba, sir, na purok uno. Nilalakad mo pa? Hindi, sir. Meron naman yan service. kulong-kulong. Oo. Ay, Yan yung kulong-kulong. sasama na lang namin ng mga groceries para hindi na kayo mapunta doon, ano? Namin, sasakyan. May bumababa, sir. Okay, sige po na. Sama namin ng mga groceries pagbalik namin sa isang araw para hindi na kayo... Gasolina pa din kasi yan ay. Di ba? Pera pa din yung gumagana dyan. Siyempre, Kaya, sir, pag walang gasolina, hindi rin nagagamit. Si tatay, ano bang may request ka ba, tatay? Request ka daw kay sir na. Anong gusto mo? Gumagamit ba si tatay ng diaper? Hindi. Gumagamit. Sir. Gumagamit kayo yung pang newborn. Yung Yung pang bagong silang. Ganun kalaki. medium. Hindi yung yung pang adult. Adult. Opo, sir. Yung adult, yung ginagamit niya. Di yung gastos pa yun. Gastos pa, sir. Yung isang, yung 22 pieces, sir, montik 500 na. Diba? Yung niya, yung ginagamit niyang pampers. Kaya, sir, para makatipid ako, ang ginagawa ko, sir, yung mga damit na hindi na gagamit, yun na yung ko sa kanya. Gabi lang siya nagpapampers. Kasi ala naman akong laging maibili ng pampers. Okay. Pasador tayo mo? Yun na lang yung mga ginagamit. Pasador na yun, yung ginagamit niya. Gawa tayong pasador tayo. Patahi Ganitong tayo sa araw. mananahi. Oo. Pag araw, pasador. Pagkagabi, yung cancer, yung pampers. Kasi magdamag na yun, okay na. Sige, bibilan ka din na lang namin tayo ng diaper na pwede mong magamit, ano? Para sa ganun bawas din sa gastusin ng mga anak mo, no? Kasi siya pang kinita nilang 250, pag ibibili pa nila ng diaper, kulang pa nga. Kasi kung 500 yung isang nun, bundle, di kulang pa. Sige, tay. Okay, ano nga ulit pangalan mo, tay? Gilbert, sir. Si tatay Gilbert kayo, nay? Edeline, sir. Si nanay Edeline tsaka si tatay Gilbert. Sila yung nakwento ko sa inyo kanina na si tatay ay kaya nagkaganto dahil nasuwag ng karabaw noon sa kanyang pagtatrabaho, na siya naging sanhi ng kanyang pagkaparalisado ngayon, na kung hindi naman siya ganito, sigurado si tatay hindi natin dito matatagpuan. Baka yan ay nagtatanim dyan kung saan. Kasi gano'n naman yung mga tao dito, masisipag sila magtanim. Kaya kung di lang ganito si tatay, ay sigurado nagtatrabaho. Kaya nga lang, ganito yung nangyari. Kaya si tatay ay hindi dito sa kanyang higaan at inalagaan ni nanay. Okay, sana ay sa susunod, ma-timingan natin yung anak ni nanay at ni tatay dito para ma-interview din natin. Malay natin may din sila, di ba, may gusto rin silang sabihin sa kanilang mga magulang sa likod ng sakripisyo din nila. Okay. So maraming salamat ulit, nay, ha? Tay, Salamat din na okay. Sige po, wala po nakapunta ulit kayo dito sa amin. Opo. Pero sana sa susunod na wala nang sir, Ayaw. Marcos na lang. Marcos. Sige na, itago mo po ito at souvenir ito ni tatay. Kung kaya't sa lahat sana ng may mga alaga na hayop, huwag tayo masyado magtiwala ng buo sa kanila. Dahil palagi nating tatandaan, iba pa rin ang utak ng tao sa hayop.